Superradio DZWB Last Report! Hoy, nakaw! Kasayang naman na rin, tatlong mangingisdang Pinoy sugatan sa panibagong insidente ng pambabraso ng mga barko ng China sa Skoda Shoal sa West Philippine Sea. Ito yung matagal ko lang itinatanong dahil kadalasan diyang reporter na ko-cover dyan, si Chino Gaston ng GMA. Isinatanong ko lagi, sa palagay mo, paano kaya masusolve yan sigalot sa pagitan ng China at ng Pilipinas tungkol dyan sa West Philippine Sea? Parehong ang dalawang bansang nag-aagawan ay naniniwala na iyon ay kanila. Lalo na ang Pilipinas dahil doon sa arbitral ruling noong 2016, Pilipinas po ang nakakatakot dyan. Pag-aari natin yan na hindi naman inirespeto at iginagalang ng China. Kaya ang tanong, paano matatapos ang gusot na ito sa West Philippine Sea? Hindi ko po alam. Kailangan bang magbanggaan, magputukan, magbarugan, magsaksakan parang malaman kung sino nanalo? Huwag naman gano'n. Balitang tinutok ka rin, Sam Nielsen. Go! Tatlong mangingisdang Pilipino nga karine ang nasugatan matapos umanong gamitan ng water cannon at harasin ng mga barko ng Chinese Coast Guard at militia ang mga bangkang pangisda ng Pilipinas malapit sa Skoda Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari ang insidente nitong Biyernes kung saan ay hindi kumulang 20 bangkang pangisda ng mga Pilipino ang tinarget ng dalawang barko ng China Coast Guard at mga kasamang militia vessels nito sa pamamagitan ng mapanganib na pagharang at pagbuga ng malalakas na water cannon. Dalawang bangkang pangisda ang nagtamo ng malubang pinsala habang tatlong mangisda ang nakaranas naman ng mga pasa at sugat sa kanilang katawan. Ayon pa sa PCG, nasa kabuang tatlong barko ng China Coast Guard ang nagsubawa ng paulit-ulit na pagharang at mapanganib na mga manikuga habang sinusubukan namang maabot ng dalawang multi-role response vessels ng Philippine Coast Guard ng mga mangisdang Pilipino. Sa kabila naman ng pagharang ng mga barko ng China ay nakarating ang Philippine Coast Guard at nakapagbigay ng agarang tulong medikal at mga pangailangang supply sa mga nasugatang mangingisda. Ang ating ipagdasal dyan, Sam Nielsen, ay huwag sanang may mamatay sa girian sa magkabilang panig. Baka pag-umpisan yan ng bagong digmaan. Wag naman Yun sana. talaga, Karine, ang dapat natin panalangin. Dahil alam naman natin, kapag ka meron ng isang nagbuwis ng buhay, ibang usapan Iba yan. na yun. Iba na yun. Oo. Kung matatandaan mo, ito ay sa mga nagbabasang ulat na rin. Kaya sumiklab yung paguluhan naman dyan sa Thailand, Cambodia. Oo. O sa pagitan ng Thailand at Cambodia, meron ng nasawi Correct. na sundalo. Mm-hmm. Oo. Kaya't huwag natin kalilimutan yung sinasabi ng ibang mga philosopher. In war, there are no victors, all losers. Tama ka dyan, Karine. At sabi nga nila wala namang may gusto ng kabuluhan. Dahil alam naman natin ang sitwasyon. Pagka may ganyang kaguluhan, lahat hindi mapapanatag. Correct. Ako rin Sam Nielsen ng GMA Paradio, DZWB, dapat itong Superradio DZWB Last Report! Alright, mga kapuso. Superradio DZWB Last Report! Mayroon pong sunog sumiklab sa bahagi ng Maynila. Alamin natin ang detalye mula kay Rod Vega. Rod, pasok. Residential yung tinupok na po doon sa sunog dito naman sa bahagi ng Gomez sa may Paco sa Maynila at ito ay bago nagsimula ngayong alas 12 ng tanghali at ayon sa mga ng protection unang alarma yung sunog pero ngayon naman ay kanilang patuloy na inaapulan na itong sunog dito naman sa bahagi ng lungsod ng Maynila sa mga oras ito. Ako si Rod Vega ng GMA Superradio DZWB, dapat ito. Superradio DZWB Last Report! Superradio DZWB Last Report! Mga senador at kongresista nagtatalo kung pagsasalitain sa BICAM deliberation si DPW Secretary Vince Dizon na nakatutok sa balita na yan si Nimpa Rabelo. Nimpa.
Mainit na nagtatalo ngayon ng mga senador at kongresista dito sa Bicameral Conference Committee. Gusto ng House Contingent na paupuin bilang resource person na tatanungin dito sa deliberasyon ukol sa 2026 National Budget, particular ng DPWH, si Secretary Vince Dizon, na pinututulan naman ng mga senador. Sabi ni Congresswoman Nika Swansing na kanina kapulong ni Dizon, gusto nilang pakinggan ng paliwanag ni Dizon kung bakit umaapila ang DPWH na ibalik ang tinapyas na budget ng sa kanilang ahensya, particular dun sa costing ng mga proyekto. Bagaman, sila mismo ang nag-request na yan ay mabawasan nang sa gayon ay maiwasan ang overpricing ng mga proyekto. Sabi ni Swansing, ipaliliwanag ni Dizon na kailangan nila ng panahon para mag-apply yung panibagong costing ng kanilang mga proyekto dahil hindi daw pwedeng mag-apply sa lahat-lahat ng mga proyekto yung adjustment sa mga presyo. At dahil kung yan ay gagawin na ibig sabihin sweeping o mag-a-apply sa lahat ng mga proyekto, yung pagpapababa ng costing, maaari daw maapektuhan ang mga proyekto ng DPWH. About 400 billion pesos daw ang halaga ng mga public works projects, at kung i-adjust ang presyo ng lahat ng mga projects o ibababa yung presyo para maiwasan yung sinasabing overpricing, nasa 200 billion pesos ang halaga ng mga proyekto na maaari maapektuhan at hindi maipatupad. So magdudulot daw na mas maraming problema at maaari makaapekto sa ekonomiya at makaapekto din sa pagdalikha ng mga trabaho. Pero pumalag dyan ang Senate panel. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, kinakailangan na at Senator Erwin Tulfo napakinggan na ang DPWH sa budget hearings ng Senado at hindi nila mapapayag na pakinggan pa dito sa BICAM. Sabi pa ni Tulfo, kapag papakinggan dito si Dizon sa BICAM meeting ay baka magkaroon ng precedent. Ibig sabihin, kapag kada agency magkakaroon ng question, ay tatawagin dito at magpapaliwanagin na hahaba ang proseso na bigyan raw ng sapat na pagkakataon sa budget deliberations ng Senado. Isa-isang pinagsalita yung mga senador na members ng contingent, hindi pumayag si Gatchalian sa gusto kanina ng mga kongresista na agad paupuin si Dizon. Taliwas naman ito sa sinabi ni Dizon kanina na si Senator Gatchalian ang nag-imbita sa kanya para magsalita dito sa BICAM. Ako si Ninfa Tabela ng Jemmy, Super Radio DZDD, dapat totoo. Super Radio DZDD Flash Report. Meron na lamang po tayong 11 araw bago ang Kapaskuhan. With the kids jingle. Susunod na po ang 24 oras. Ako po si Alan Gatos. Magkarinigan po tayo sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat po. Wonderful. Bibigyan din kita na palugin, pero hindi isang oras, isang segundo para bumunot. Gusto kong maramdaman mo ang update na ginawa mo sa akin. Isa-isa lang, FPJ sa GMA, 3:15 p.m. Malayo pa ang bagong taon, pero mauuna na ang mga pasabog. Kasama po sa mga nasawi, ito pong si Marsing at Mita de Maculangan. Sila po yung mag-asawang dinawit ang mga gerero sa Kataywalian at Pandaraya. Ang binigay pong budget sa amin, 800 pesos. Pero ang totoo po, ikikinsinil po. Ginamit din po kami ng mga gerero para bumili ng mga boto ninyo. Ginaya po nila si Tanggol. Sisindihan na ang malaking pagbabago. Kailangan ko makahanap ng malakas na ebidensya laban sa mga gerero para makaganti sa ginawang panlalaglag sa akin ni Roberto. Ako, pakiramdam ko may masamang pinaplano si Mauro. Mahirap na magtiwala. Baka pinasok na tayo dito ng taga. Magpuputukan na ang mga galit. Napakawalang yan ng mga gerero. Ang dapat sa mga yun, nakukulong. Meron akong ebidensya laban sa kanila. Ito. Mauro! Mamatay na kayo na! Okay, tumakas na kayo! Kumapit ng mahigpit. Sa sunod-sunod na pagyanig. Bus na ang pala mo! Okay! Pusyo! FPJ's Batang Quiapo. Boses na hinahangaan. Ating na kinabibiliban. Huwag mo iwan. Ikaw ang aking pag-ibig. Viva Cinema presents Ariel Rivera. Hindi siyang asawa mo, Homer. Alam ko! Bakit hindi mo siya pinalayas? Dahil mahal ko siya. Mapapakain mo ba siya? Ang aking sining, buong pag-ibig kong inihandog para sa kanya. Ano yan? Sige! Takbo!
mahalaga ka sa akin at mamamatay muna ako bago may mangyari sa'yo. Lalaban tayo, Rose. Lalaban tayo. Abangan ngayong December 15 to 19, 8 p.m. sa Viva Cinema. Mega ganda ng ating samahan. Kaya sa Mega Manila, GMA radio stations ang number 1 AM station, Super Radio, DZBB, at number 1 FM station, Barangay LS 97.1. Maraming salamat mga kapuso.